Tapos, naghahanap kami ng kainan. Napadpad kami dito sa station. And, bawing-bawi kasi hindi makakabagyo lang. Kamusta mga kalakotsera? Ngayon pala, naka-check-in na kami dito sa Airbnb namin sa Bulabog Beach. Ito pala yung beachfront view ng room namin. And katabi niya is yung Hangin Kite Center. Meron silang parang small restaurant dito. May rooms din na may balcony. Pero yung room namin is yung nasa baba. May mini kitchen siya. Sobrang dali lang niyang mahanap kasi doon mismo siya sa daanan ng mga e-trike and hop on, hop off. Dahil babaan talaga siya yung harapan niya. Actually, daanan din siya ng mga nagtutour. Ayan. Medyo mainit lang ngayon. Katatapos lang din ng bagyong Karina. Ayan. So, pasok tayo. Tingnan natin yung loob. I-room tour ko na rin kayo. Malaki din yung room para sa akin. Since nag-iisa ako, may mini kitchen. Pwede kayong manghiram ng kitchen utensils. May electric stove, mini fridge. May kettles din. And then yan, may utensils. May maliit na sink. Malaki rin yung bed niya, double bed. Nag-iisa lang naman ako. May TV, pwede mag-YouTube and Netflix. May dining area with a view. Sikitang-kita tayo sa labas. Wala nga lang ilaw, no? Meron siyang fluorescent pero medyo dim lang kasi naonte. Tapos ito yung bathroom. Spacious naman siya. May hot water. And may bidet. Kompleto naman siya. Wala lang exhaust. Siguro i-open na lang yung bintana dun sa taas if ever gagamitin yung CR. So, ayan, may bidet siya. Malinis din siya, no, nung dumating kami. Yun nga lang, hindi sila nag-aalaw na early check-in kasi nung dumating ako, meron pang naka-check-in eh. So, talagang nag-intay pa ako until 2 p.m. Pero okay lang yun. Nakalagay naman siya sa details ni Airbnb na 2 p.m. check-in talaga. So, ayan yung view. Tapat lang ng marker ng I Love Boracay sa Bulabog Beach. If ever magbubook kayo, lalagay ko lang yung link doon sa description box dito sa YouTube. Daanan din siya ng mga hop-on buses. So, talagang tadaanan siya. Sobrang convenient lang. If ever gusto niyo mag-commute, hindi wala kayong private transfers. Okay din siya. Meron siyang space tambayan. Yun nga lang sa gabi, no, wala masyadong street light dito. Pero dito sa Airbnb meron. Yung papasok lang or yung palabas na mapapuntang D-Mall, medyo madilim. Pero okay lang, safe naman eh. Hello mga kalakotsera, nandito na tayo ulit sa Boracay. Officially first day namin. Kakagising lang namin, nakatulog kami kanina alas 2 na nag-check-in. Tapos naghahanap kami ng kakainan. Napadpad kami dito sa station 2. And bawing-bawi kasi di ba kakabagyo lang. Ayun, daming tao sa likod. Waiting ng sunset. Yan. O, diba? Actually, hindi pa ganun karami yung tao niyan eh. Baka mamaya. And mag-isa lang tayo ngayon. Solo travel lang. Yan. Hanap tayo ng dinner para maaga din tayo makatulog kasi medyo puyat din. Ang aga din kasi ng flight eh. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung station 2. Swerte ko dito ngayon kasi walang tao dito sa spot ko. Medyo malayo sila. Yung huling punta natin dito is nung March. Medyo summer na summer that time. Ngayon kasi isa bagat kaya maalon. Doon sa pinagsistayan namin sa Bulabog, doon yung walang alon ngayon. Paghabagat kasi doon kasi yung maalon. Dito yung maalon.
Pag summer naman, dun yung mga kite surfing since malakas yung alon doon. So parang baliktad. Ayan, nandito na naman tayo ngayon. Nakikipagsiksikan sa mga turista. Bawing-bawi ng bagyo. Nice. Dito sila lahat, oh. Kasi mukhang may sunset eh. Walang parang doon sa paglulubugan ng araw. Ayan. Hanap muna kami ng kakainan. Ako pala. Bye! Di ba pala, bye? Hanap muna ako ng kakainan. Mahirap, mapuyat ngayon para bawi bukas. Bye! Alright guys, so nakahanap tayo ngayon ng kakainan. Dito tayo sa Jasper's, ang pinakamadaling puntahan. Since along back road lang siya, malapit sa D-Mall, sa Station 2. Ayan, wala masyadong tao ngayon kasi medyo maaga pa. Pero around 7 PM, sabay-sabay yan. Lalo pag mga lunch, dinner, maraming tao dyan. Inagahan na namin para hindi hassle, no? So, ayan. Mura lang din dito. Puntahan talaga siya ng mga budgeted traveler. Busog ka na sa 200 pesos mo. Sobrang dami ding choices. Lutong bahay siya. Masarap. Parang lutong bahay talaga. So, order nga ako ng miswa para may gulay naman. Tapos yung chicken inasal. Gusto ko lang i-try. Since laging mang inasal yung kinakain ko dito rin sa D-Mall. So, ayan naman. Malaki na naman siya. And yan yung miswa. Yung total pala nito is 140 plus 60, bali 180. Kaso yung kasama ko kasi umorder din. So yung total namin dalawa is 270 pesos. Pwede na, di ba? Hello, strolling lang today. At tonight pala. Dito tayo sa Station 2, tapat ng D-Mall. So, yun yung D-Mall, guys. Ito yung gitna. Sentro ng lahat. Ayan yung papuntang Bulabog. Yun lang guys. Hindi na muna ako. Medyo pulas na tayo sa sobrang init. Ito na nga, nakauwi na ako. Ito pala yung tsura ng tapat ng Airbnb paggabi. Yan o, yung sinasabi kong walang street light. Pero itong tapat namin meron naman. Yan, medyo malakas yung ilaw niya. Pero dito, wala kasi siyang street light. Tsaka yung nadaanan mo from D-Mall, papasok dito sa loob ng Bulabog Beach. As in, sobrang dilim niya. Ewan ko ba? Pero okay lang din kasi safe naman siya. Dinadaanan siya ng mga e-trike and hop-on kahit gabi. Yun nga lang, parang may curfew. Hindi naman 24/7 yung hop-on, for example. Pero yung e-trike, alam ko 24/7. Pero sa gabi, wala na masyadong tao rito or turista. Ayan, medyo madilim siya, diba? Pero sila ate, yung tag-Airbnb, nagbabantay naman, may bantay naman sila. So, safe naman yung mismo tinutuloyan namin. Yun lang, ilalagay ko na lang sa description box yung Airbnb link if ever you wanted to make a reservation for your Boracay trip.
Yun lang. Good night.